At para linawin ang legalidad ng pagpapalit ng liderato at iba pang pangyayari sa Senado, kausapin natin si former Senate President Coco Pimentel. Magandang umaga. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga o tanghali na, Rafi, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Opo. Ano po masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa Senado kung saan ilang senador yung nagsasagawa ng anilay hearing kaugnay sa flood control scandal? That means magulo pa rin, pero at least kahapon nakasession sila at nakikita natin ngayon na meron ng nabubuong majority sa 23 na posibleng mag-attend ng session. So, yun po yun. So, sa tingin ko, in due time, maayos na ito kasi lahat naman sa Senado by majority rule yan eh. Kung ano sinabi ng majority sa isang formal na session. So, kung sa first chance na magkaroon na ng session, basta't meron ng mananaig ang sentimiento o desisyon ng majority. So sa legal po, valid at legal ba yung ginawang pagbabago ng liderato kahapon? Sa tingin ko valid kasi may quorum. Bakit ko nasabi na may quorum? Kasi nga 23 lang yung mag-attend eh. Kasi yung isa under court detention eh. So ano ang majority ng 23? Hindi ba 12? So mas marami na yung 12 eh. Yun na yung malaking numero sa loob ng 23 na hindi natatalunin ng iba pang numero eh. So yun na yung minimum number na hindi natatalunin ng iba pang numero. So 12. Meron 12, meron silang 12 kahapon eh. So may quorum. We can say that there is a quorum. Tapos ang implikasyon, if there is a quorum, ano business ng Senado? To act on motions, to act on bills, to deliver privilege speeches, to organize, etc. Marami pang mga pass resolutions. So, ang ginawa nila, may motion tuloy, na-actionan tuloy yung motion na yun to declare all elected positions vacant. Opo, linawin ko lang po yung numerong sinabi nyo, 23 yung inyong bilang. Ibig sabihin, kasama pa rin po si Senador Bato de la Rosa dahil anytime pwede siyang umapir sa Senado. Correct. Disagree ako doon sa sinasabi nilang 22. Sa akin 23 kasi si Senator Bato pinakita nga niyang kaya niya mag-attend nung May 11 nandun siya. Sa puntong ito, kaninong liderato po bang dapat kilalanin? Well, to be practical about it, ang ginawa nung 12, yung 12 kahapon, nag-elect sila ng acting Senate President. Linagyan nila ng word na acting. Ibig sabihin nun, alam nila na hindi nila kaya maghalal ng Senate President kasi governed by the Constitution na yun eh. Ang ginawa lang nila, meron tayong tinatawag na acting Senate President para tumakbo pa rin administratively, tumakbo pa rin ang institusyon ng Senado. So yun ang ginawa nila. Pero si Senator Sherwin Gatchalian cannot perform the duties ng Senate President na nakasulat sa Constitution. For example, to be chairman of the Commission on Appointments, hindi si Sherwin Gatchalian yun kasi hindi naman siya Senate President. Bilang dating Senate President, ano po masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa Senado? Hindi naman bago yung mga ganitong Senate leadership crisis, hindi ho ba? Pero unique ho ba ito nangyayari ngayon na dalawa yung nakiklaim ng leadership at ang sinasabi nilang dahilan ay yung mga bilang na kuminsan confusing para sa taong bayan? Hindi, nabuhay yung kaso ng Abilino versus Cuenco, 1949 yon, Rafi. Ibig sabihin nun, nangyari na ito nung 1949. Tapos, nabanggit din dun sa desisyon na yun na may mas maaga pang mga kaso na may dalawang grupo na nagkiklaim na sila yung Philippine Senate. So, dalawang Philippine Senate pa noon. So, ibig sabihin nun, itong mga kaguluhang ito ay nangyari na nung 1949 at mga mas maaga pang panahon. So, pero ang magandang nangyari kasi kahapon, mukhang meron ng nabubuo o may nabuo ng majority sa Senado. May 12 na eh. Tapos kahit na kunyari sa next session nila, kunyari nakakulong pa rin si Senator Jinggoy, 23 pa rin ang posibleng mag-attend. Ngayon kung mag-attend lahat ng 23, 100% ang attendance, tapos solido yung 12, sila pa rin ang mananaig sa pagdating sa desisyon kasi majority nga sila ng 23. So ang sinasabi niyo, in due time, sa tingin ko, Rapi, in due time, matatapos na po itong gulo sa Senado. So hindi niyo po kinukonsider na crisis ito nangyayari ngayon sa Senado?
Crisis, noon pa crisis kasi hindi nga nagsesyon ng 2 araw. Tapos pinuspone pala, kinancel na ng Vietnamese president yung visit sa Senado. Crisis na yan, hindi na maganda yan. Tapos putukan pa sa Senado, nagka-arestuhan pa sa Senado. Ayaw ko kung totoo itong balita, nagkakatulakan pa dyan sa Senado. So, we have a crisis. Pero the point is, paano ba nasusolusyonan ang problema sa Senado? By majority rule. Ngayon kahapon, meron na nagpakitang grupo na 12 sila. Ngayon darating ang panahon na we have to face reality. Mayroon ng formal na session, magbibilang ba ang nakakalamang na grupo. So, yung 12 kung at 23 lang ang posibleng mag-attend, that means meron ng kaya ng magdesisyon for the Senate. Yun yung majority. Si Senator Cayetano po, dinidispute niya na hindi rin kapareho ito nung mga nangyari nung nakaraan, kaya hindi rin pwedeng mag-work sa kasong ito. Hahantong po kaya ito sa korte? Pwede. Siyempre, actually, hindi ito, kung hindi ito i-question ni Senator Cayetano, di tapos na ang usapan kasi 12 talo, lamang talaga yung 12. Pag 23 lang yung makaka-attend eh. So kung pupunta siya sa Korte Suprema, then tuloy ang issue, lalo na kung may mga ini-issue na mga preliminary orders like a TRO, mga ganon. Pero kung wala, pending yung kaso, so sitwasyon sa Senado magpapatuloy subject to the decision of the Supreme Court. At bilang dating Senate President, handa po ba kayong mamagitan para sa kaayos ng Senado ngayon o may kumakausap na po sa inyo? Wala. Sarili ko pag-aaral ito. Kaya nga ako, actually, disagree ako doon sa 22. Dapat 23. Pero handa ako mamagitan kasi kailangan natin i-save yung institution. Medyo hindi maganda nangyayari. Di ba mayroon pa yatang survey na pati yung trust rating ng Senate as an institution lowest na, pinakamababa na sa history nito. So lahat ng pwedeng mamagitan available lahat, no? And then let's try to solve this. Pero kahit na hindi ako namagitan, nakikita ko na pwede na malapit na eh. For as long as merong majority, tapos for as long as mga disente yung mga senador natin at alam nila na kailangan nilang galangin yung majority. Okay. Maraming salamat po. Ika nga ay abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik. Salamat din po. Po si former Senate President Coco Pimentel.